Libreng bahay, libreng kuryente at tubig, libreng edukasyon, free medical care, may mga scholarship program pa. San ka makakahanap ng kumpanyang ganyan ka-generous sa mga empleyado? Hi everyone! If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang kumpanyang trending ngayon sa social media dahil ayon sa netizens, napaka-generous daw nito sa kanilang mga empleyado. Napakadaming benefits na binibigay sa mga workers nito. At ang tinutukoy natin ay walang iba kundi ang Del Monte Philippines. Isang kumpanya na hindi lang basta-basta sumusunod sa batas, kundi nagbibigay ng benepisyo na higit pa o lagpas pa sa hinihingi ng batas. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At saka siguro mamaya baka mag-grocery tayo ng mga Del Monte products. Kasi ako, napanood ko talaga yung video ni Karen Davila with the President and COO of Del Monte Philippines, Luis Alejandro. Sobrang nakaka-inspire at saka talagang gugustuhin mong sumuporta sa mga ganyang klaseng company, yung may malasakit at pagmamahal sa kanilang mga empleyado. Del Monte Philippines started more than 100 years ago at ito ang pinakamalaking pineapple plantation dito sa buong Asia. At ito ay isa sa pinakamalaking pineapple plantation sa buong mundo. At hanggang ngayon, ay isa sa pinakamatagal na kumpanya sa Pilipinas na nagbibigay trabaho sa libu-libong Pilipino. Ilang henerasyon na ang dumaan. Nagsimula ang Del Monte Philippines noong 1920s bilang Philippine Packing Corporation o PhilPac sa Bukidnon, kung saan nagtatag sila ng malawak na taniman ng pinya at isang pabrika ng pagpoproseso o cannery. Mula sa pagiging pinasimulan ng Amerikanong pioneer, ito ay unti-unting naging kumpanyang pinamumunuan ng mga Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, ang Del Monte ay naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kilala at pinagkakatiwalaang produkto nito tulad ng juice, sarsa at mga dalatang prutas. Hindi lamang negosyo ang kanilang itinayo, bumuo rin sila ng mga komunidad na kayang tumayo sa sariling paa na may mga tirahan, serbisyong pangkalusugan at edukasyon para sa kanilang mga manggagawa at pamilya. Sa loob ng halos isang siglo, ang Del Monte Philippines ay kinilala bilang leader sa mga makakalikasang agrikultura at sa lokal na produksyon ng pagkain na patuloy na nagsisilbi at nagbibigay ambag sa sambayanang Pilipino. Ayon sa ating batas, ano-ano lang ba ang mandatong kailangang ibigay sa mga empleyado kung kaya't masasabi nating bakit napaka-generous ng Del Monte Philippines o sobrang dami ng benepisyo nila na lagpas pa sa batas. Ayon sa batas, ito lang naman ang kailangang siguraduhin ibigay ng employer sa kanyang mga empleyado tulad ng minimum wage, hours of work, overtime, night shift differential, rest days, 13th month pay, service incentive leave, premium pay for holidays and rest days, leave benefits tulad ng maternity leave, paternity leave, solo parent leave, at iba pa, security of tenure, due process, separation benefits, social security and welfare coverage tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at Employees Compensation Commission benefits, safe and healthy workplace. Pero ang Del Monte, napaka-generous. Sobra-sobra pa o lagpas pa sa batas ang ibinibigay nila sa kanilang mga empleyado. Kahanga-hanga, di ba? Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na napaka-generous at mabuting kumpanya ang Del Monte Philippines. Ito ang mga bagay na hindi required sa batas pero ibinibigay nila. Tulad ng free housing sa plantation community para sa workers, free water and electricity,
free education, free school bus para sa mga anak ng empleyado, on-site hospital and clinic, libre yan, recreational facilities like sports centers, parks and playgrounds, scholarships and educational assistance, subsidized meals or affordable food supplies, stable, long-term job security, and generational employment. Maraming mga anak at apo ng dating workers ng Del Monte Philippines na ngayon ay empleyado na rin ng kumpanya. Sa madaling salita, hindi lang trabaho ang ibinibigay ng Del Monte, kundi buong komunidad, maraming benepisyo at kabuhayan para sa kanilang mga empleyado. Ito ang dahilan kung bakit maraming taga Bukidnon at Cagayan de Oro ang nagsasabing kapag nakapasok ka sa Del Monte Philippines, ayan ay isang napakalaking blessing. That is why it's very important to value and love your employees. Kapag inuna mo ang empleyado, tumataas ang productivity, tumataas ang loyalty, tumatagal at hindi umaalis ang mga tao sa trabaho. At dahil masaya ang workers, mas maayos ang produkto, mas mabilis ang operations, at mas maganda ang brand reputation. Del Monte is a living testament na kapag mahal at inaalagaan mo ang iyong mga empleyado, sila mismo ang mag-aangat ng kumpanya ninyo. Hindi naman lahat ng employer ay kailangan magtayo ng housing village o sariling hospital. Pero napakaraming prinsipyo na maaari nating tularan sa Del Monte. Fair and competitive pay. For example, sa mga magsasaka, dahil dito sa Pilipinas, isa talaga sila sa mga underprivileged sa ating ekonomiya. Clear benefits and job security, respectful and humane workplace, real investment in employee health, support for employees' families, long-term career opportunities, workplace culture of gratitude and care. Kapag may maayos na sistema at pinapahalagahan at inaalagaan mo ang mga tao, babalik yan through loyalty, output, at success ng kumpanya. Del Monte is an example that proves a company can be profitable without exploiting workers. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please click like, comment below, and subscribe. At para po sa mga employers na nanonood ngayon, naway magsilbi pong inspirasyon ng istorya ng Del Monte Philippines sa inyo. At para naman sa mga empleyado, I hope that you realize na napakarami pa ring mga businesses dito sa Philippines na may tunay na malasakit para sa kanilang mga manggagawa. Let's keep pushing for workplaces that value people, communities that uplift families, and businesses na hindi lang puro kita, kundi may puso. Maraming salamat po for taking the time to watch this video. God bless you all.